Opo, at may isa pa na kumuha ng selfie. Parang, well, hindi selfie, groovy. Groovy yung ganong larawan. Tatlo sila eh. Opo, na nakakap, nakasombrero. Oo, si Pastor Apollo Kibuloy. Sige, ito ay sa TV News natin, Ka Gerson. Sige, tayo po ay huhook up lang ha sa TV News natin. Dahil mukhang meron po ngayong pahayag ang Philippine National Police, si General Torion. General Torre. Sige. Anytime, Ka Gerson. Well, most probably yun na yun. Kasi kinonfirm na rin ni Secretary Abalos. Pero, sir, pwede nyo may paliwanag yung mga nangyari kanina, like 1 p.m. na napakaraming polis ang pumasok sa loob ng compound? Well, kanina we have our plans. After the Senate investigation, nagkaroon tayo ng magandang mga pagbabasihan ng panibagong trabaho. Well, I think it bore the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in QOJC. Pasensya na po kayo. Talagang ito ay trabaho lamang. Ako'y nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon at wala tayong mga seryosong sakitan na irreversible. So I do hope na in the future naman magkaintindihan na ulit tayo. Sir, are you ready na for the strings of cases na ipapile daw sa'yo? Okay lang. It's part of the job. Medyo yun ang isa ng next phase ng ating paghahanda ngayon. Sir, pwede ba paulit? Paano nahuli tapos sa kamay ng autoridad si Apollo? Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito ng ating mga reporters, ulitin ko yung mga tanong kanina nung wala pa kayo, ay may aeroplano nga nung dumating ng Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. Dito po dumating. Dumating sa Davao. Sa TOG 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles on convoy. Yeah, may convoy na nakita, sabi nyo, di ba? Tapos it was led by our Abseo 11. RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Opo. I really don't know the details. Pakitanong nyo na lang po sa LG. Kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na kami naman ay mga bystanders lang dito sa Davao. Ano pong pakiramdam, RD, na natapos talaga? It's such a relief. Ay, nako, matulog muna tayo. Makabawi ng tulog bukas, flag raising pa. Okay, magpapasalamat sa akin mga tao bukas. Kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow, RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like kay... Well, for one, I would like to give thanks to my people. Pangalawa is mag-lay ako ng wreath sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. Sa loob ng kampong ito. Kaya it's really a relief na masabi. Mga hindi alam ng mga tao yan. Ang pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampo na ito. And what are you going to do, RD, po, doon sa mga plano pong kaso na Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission niya as PRO 11 Regional Director. I do hope. Depende. Nasa Chief PNP yan at saka kay SILG at saka sa Presidente. Kung tuloy pa ba nila ako rito sa Region 11 or I'll be given another job. RD, mensahe niyo po sa mga taga-KOJC kay Ako'y nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan, sa mga taga-Davao, sa mga taga-KOJC. Hindi ko lang kung nasasabi, Ding, pakihiram nga ng cellphone ko. Hindi ko lang nasasabi sa inyo sa mga nangungutya na hindi ka taga Davao. Sa mga nagsasabing, oh my goodness, airplane mode muna natin. Mamirit, halika, may papakita lang ako. Sa mga nagsasabi na, hindi ka taga Davao, ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo, nakapangalan sa aming mag-asawa. Diyan ho sa Talomo yan. Ayan. Nawala, sir. Nawala. Oh.
sa mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao, ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa Talomo ha. At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Yan. Bakit po sir, may mga question? Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ako lehitimo. May bahay ako rito. Bahay at lupa. Sa mga panahon, RD, na maraming nagkukusya sa inyo, sino po ba yung mga parang kasandigan yung most of the time? Ang sandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo. Bukas mag-aalay ako ng Bulaklak. Tatay ko yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Taga-Davao din Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion at yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role. And well, it turned out well. And hopefully, RD, no, abali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or pangalagaan ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. That at the very start. Pero before sir, may surrender feelers from them? Wala. Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the fall person dyan sa surrender na yan. Pero nabanggit niyo sir na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit, to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved. From mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa POJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay nagpakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga ang nangyari dahil andyan ang eroplano eh. So sa Manila na yun siguro. I think so, yeah. Yung C-130 po is nandito sa Davao na mataan kanina. Yeah, yeah. Congratulations. Alright, 6:55 po ngayon ng gabi. Yung pong inyong napakinggan doon sa mga nasa radyo at napanood, yun po ay si Police Brigadier General Nick Torre III. Siya po yung Regional Director ng PNP Region 11 sa Davao Region. And tinatanong ho ng mga reporter doon sa detalye ng pagkaka-aresto ba o pagsuko ni Pastor Kibuloy, pero wala ho siyang ibigay na detalye. Kaya ho ang ating tinatawagan po ngayon ay si Secretary Abalos. Kung sakali ho ngayong gabi ay makapagpapaunlak ho ng panayam po sa atin. No? So doon po sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at kakastream lang po sa atin ngayon, sa mga nasa I1, nasa TFC natin ay yun nga po, hawak na, yung po breaking news natin, hawak na po finally ng mga authorities, Philippine authorities ng Philippine National Police ang nagtago na si Pastor Apollo Kibuloy na may 2 linggo nga ho na hinahanap para i-serve yung warrant of arrest sa kanya dyan po sa Davao City. Ito yun lang yung timeline. Atin hong babanggitin po sa inyo para medyo ma-refresh ho tayo rito habang kumokontak ho tayo ng mga makakausap natin. Si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtago po shortly pagkatapos na magpalabas po ng arrest order laban sa kanya ang Senado. Dahil ho sa pagtanggi sa pagharap po ni Kibuloy sa hearing ng Senado. At yan huy napapanood ninyo na marami hong mga reklamo, sex trafficking sa kanya. At yan hong ini-issue yan ng Senadong arrest order ang naging dahilan ba't ho siya ay hindi nagpakita. Tapos, ang Department of Justice po ay nag-anunsyo ng pagsasampa po nila ng qualified human trafficking charge sa ilalim po ng Section 4, Republic Act 9208, sa Pasig Court. Laban nga ho dito kay Apollo Kibuloy. At siya din po ay naharap sa kaso, kinasuhan din siya ng paglawag sa Section 5B, Republic Act 7610. Ito naman po yung Special Protection for Children Against Abuse
Exploitation and Discrimination Act. Ayan, ito yan ho yung mga mga ipinupukol ho laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Si General Torre ay nasa press con pa rin. Balikan lang natin kasi may mga additional ho siyang sinasabi. Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi niyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOGC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way.